Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin po yung impeachment case na final laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa mga critics ng ating Pangulo, kasama po si Amy Marcos na kapatid ng ating Pangulo. Sa bagay, sabi ng ating Pangulo, mga kababayan, the lady niya that you see on TV is not my sister. Ngayon, kahapon, sa press con mga kababayan ni Marcoleta sa ni Amy Marcos, tinawag niya na drama series daw lang ito. Itong impeachment laban sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Kasi yung abogado po na nag-file, ang sabi, nag-abogado daw iyon, mga kababayan, kay Lisa Marcos. So, iniisip nila, moro-moro ito, drama series to shield the president for 1 year. Kaya ang final ng abogado mga kababayan at in-endorse naman ng isang congressman. Isang napakahinang kaso. Sabi nga po ng isang congressman, the first impeachment complaint niya versus Marcos, dead on arrival. Dead on arrival agad, mga kababayan. Patay agad. But anyway, dito muna tayo sa statement ni Amy Marcos. Nang sabi niya, drama series daw ito. Yan po ang pangiti-ngiti niya po, napaka-plastic. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon. Isa na naman drama series na Drama series lang daw na mukhang tatagal 1 taon. Yan ang sabi ni Amy Marcos sa final na impeachment complaint laban sa ating Pangulo. O ngayon, naitanong ito kay Yusek Castro kahapon sa press briefing sa Palasyo Malacanang. Kasi yun nga po yung akusasyon. Duda sila dito sa impeachment na ang intensyon mga kababayan i-shield. Ibig sabihin, yung nasa likod nito, yung Palasyo Malacanang man lang. Kasi yung abogado daw, dating abogado ito ni First Lady Lisa Marcos. Ngayon, may paliwanag dito. Totoo ba na yung nag-file na abogado ni Lisa Marcos? O ito po yung paliwanag ni Yusek Castro. Magandang umaga, Yusek. Congressman Pulong Duterte questions the motive behind the filing of impeachment case against the president. He said that the lawyer who filed the impeachment against PBBM is the same lawyer who represented the First Lady in the disbarment case against Attorney Glenn Chong. May we have your comment on that? Unang-una po, gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan May patama para agad ma-impeach si ang Pangulo. Yusek Castro. Ito ay policy difference at ito ay hindi base or rather hindi ito magiging dahilan para sa impeachment ng ating Ang ang administrasyon, hindi ugali magplanta ng kaso. Patama kay Digo. Kasi gawain ito ng previous administration, yung nagplanta ng kaso laban kay Laila de Lima. Ituloy natin, mga kababayan. Pangulo. Kung ang sinasabi niya ay ang nagsamparaw ng kaso ay abogado na nagrepresent kay unang ginang or First Lady Liza Marcos, yan po ay walang katotohanan. So sana po ay matapos na ang pagiging source of fake news ng mga kaalyado nila. Dahil ang First Lady po ay hindi po nagsasampa ng disbarment case, hindi po niya abogado ang nasabing nagsampa ng impeachment complaint sa Pangulo. At kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So, hindi po niya nire-represent ang unang ginang. So, Madaling sabi, yung abogado po na nag-file ng impeachment laban sa ating Pangulo na sinasabing the same lawyer na nag-file ng disbarment laban kay
Glenn Chong. Hindi man yun kinuha ni First Lady Lisa Marcos para idepensa si First Lady ng pagsasalitaan ni Glenn Chong ng masasama pagmumurahin si Lisa Marcos, kundi on his own volition. Walang konsentimiento mula sa First Lady. Gusto niya na i-disbar si Glenn Chong dahil sa ginawa ng ginawa ni Glenn Chong sa First Lady, pero wala man pong authority doon si First Lady Lisa Marcos. Hindi man siya kinuha talaga. Kanyang desisyon yun. You see? Ganon, mga kababayan, ang sabi ni Yossi Castro. Oh, that's fake news. Fake news niya. Also, he mentioned that this is just the impeachment is just a scripted distraction. Just to clarify things, may kinalaman po ba dito yung administration? Definitely, none. Kaya nga sabi natin, hindi po tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa ng kanyang ama. Sila lamang po yata ang sanay sa ganon. So sa panahon po ni Pangulo Marcos Jr., nirerespeto po natin ang konstitusyon, ang proseso at ang due process. Thank you, Yusef. Talagang tama po yung kasabihan po sa amin, sa Bicol. Ang matinao maginibo, ang mainakusa siyang may gawa. Madalas. Inaakusa ng pagplanta ng kaso, ng ebidensya, yung Marcos administration, kasi yun ang gawain nila. Mahilig magplanta ng ebidensya. Hindi yan niya yung gawain ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero susunod sa proseso po. Ayan o. Sabi ng Palasyo Malacanang, Sandro must follow duty if father's impeachment reaches House plenary. Sabi po ni Yossi Castro, it was unclear whether the President and his son had discussed the impeachment complaint but stressed that Marcos had repeatedly instructed Sandro to simply do his job. Hindi po nabanggit sa atin kung sila ay nakapag-usap na, ba't lagi naman pong utos ng Pangulo sa kanyang anak gawin lang ang kanyang trabaho. Hindi pwede rito ang kamag-anak kaalyado. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipapatupad po niya. Yun, wala dapat siyang kinikilingan. Kahit ama po niya ang masasabing malalagay dito sa impeachment complaint. So, bilang majority leader, may mandato si Sandro Marcos. Pero sabi po ni Congressman Adjong, dead on arrival niya yung impeachment complaint. Kasi wala man pong kakwenta-kwenta yung final na kaso. Ano ba? Napakababaw, mga kababayan, ng final na kaso. Sabi po niya, Lanao del Sur 1st District Representative si Alonto Adjong, the impeachment complaint against Marcos was weak, unsupported by credible evidence, and unlikely to move forward in the House of Representatives. Sabi po ni Adjong, the accusations niya against Marcos were rehashed claims that failed to produce new and verifiable evidence capable of withstanding constitutional muster. He noted that the impeachment is the most serious constitutional power lodged in Congress and should never be treated as a political weapon or publicity tool. Sabi ni Adjong, this particular complaint appears crafted more for media consumption than for serious constitutional scrutiny. The House will not treat impeachment as a mere press statement or partisan maneuver We will demand substance. And in this instance substance is conspicuously absent. Pang media consumption, sabi natin mga kababayan, gusto man lang nila itong gamiting propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos para i-divert yung attention sa dapat na seryosong impeachment complaint laban kay Sara Duterte na ang sabi by February 6 or February 7, after February 6, i-refile yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ganon mga kababayan. Ito na yung news update tungkol sa impeachment laban sa ating Pangulo. Sabi dito, PBBM impeachment complaint transmitted to the Office of the Speaker. Sabi po ni House Secretary General Garfield. 26 minutes ago pa lang sa report ng GMA News. House Secretary General Cheloy Garfield
announced that the impeachment complaint against President Marcos was transmitted to the office of the Speaker on Tuesday, kahapon po. Garafil says, pursuant to established procedure, the Office of the Secretary General has transmitted the verified impeachment complaint, to the Office of the Speaker, Faustino Bojidi, for appropriate action. Matik, na-transmit agad po. Mabilis. Expressway. Para po mapag-usapan agad. Di ba? Alam naman natin po na basura man lang po yung reklamo. O di ibasura agad para hindi po maistorbo yung trabaho ng ating Pangulong Bongbong. Kaya natin si Sara Duterte kasi hindi man po yung nagtatrabaho. Nagtrabaho pa niya Mr. Maravillas, tree planting tapos yung namumulot ng basura. Yun man lang yung ginagawa niya. Purok president man lang po, hindi man pang presidente. Yung mga project niya po, pang purok president naman lang. Tuloy natin yung PCO press briefing. Yusek. Sinabi din po ni Kong Flores na kapag ang unang impeachment complaint laban kay PBBM ay official lang na i-refer at initiated na po sa House Committee on Justice, wala nang ibang reklamong maaring tanggapin sa loob ng 1 taon, alunsunod po ito sa 1-year bar rule ng konstitusyon. Sa pananaw po ba ng Malacanang, magkaroon ito ng bentahe, lalo't may iba pang grupo na nagpahayag ng intensyong magsampa ng hiwalay na impeachment laban sa Pangulo? Hindi po natin masasabi na ang pagpa-file ng impeachment complaint paunahan ay bentahe sa Pangulo. Kahit sino pa po ang nag-file niyan. Hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya. Correct. Dahil nakikita po may mga taong di umano na hindi satisfied or negatibo sa pagtatrabaho ng Pangulo. So hindi po ito bentahe. Kahit sino pa po ang nagsampa niyan. Hindi po maganda na makatanggap ang Pangulo ng isang impeachment complaint. Ma'am, last na lang po. Follow up. May pahayag na po ba si Pangulo regarding po sa impeachment complaint na inahain sa kanya kahapon? Thank you pa rin po. Kung ano man po ang nandiyadyaan at maihain na impeachment complaint, igagalang po yan. At dapat lamang po sana, lahat po tayo, pati po ang mga miyembro ng House of Representatives, ay gumalang sa konstitusyon, due process at proseso. Ready po yung ating Pangulong Bongbong. Naharapin po yung impeachment complaint na yan na pinailaban sa kanya. Di ba? Relax na relax po yung ating Pangulo. Sige lang ang trabaho. Yan yung ating Pangulo. Yan 27 minutes ago, President Marcos and First Lady Alisa Marcos honored the nation's athletes who participated in the 33rd Southeast Asian Games last December 9 to 20, 2025. Yan po. Sa ating PSC Chairman, Pato Gregorio, the Philippine Olympic Committee President, Bambula Tolentino, PSC Commissioner Olivia Bongku, and the other PSC officials, of course, our First Lady Luis Araneta Marcos, and of course, the most important people here today, our athletes. And magandang araw sa inyo lahat. It is always an honor and a joy to be surrounded by high-achieving athletes like we have today. You are a shining example of what can be done with discipline, with commitment, with passion, with sacrifice, and it shows that we can achieve what others might think is impossible. Pinagdiriwan natin ngayong araw ang dangal, tibay ng loob at pambihirang kakayahan ng atletang Pilipino. Noong ika-33 Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand, magiting na kinatawan ng ating bansa ng mahigit 1,500 atleta. Ito ang pinakamalaking Philippine team sa kasaysayan ng Southeast Asian Games. Dala ang bandila ng ating bansa. Pinakita ninyo kung ano
ang kayang marating ng atletang Pilipino. At sa pagkatapos ng kompetisyon, hindi naman ninyo kami binigo. Nakuha ng Pilipinas ang ika-6 na ranggo at kagaya ng nabanggit nga ng ating Olympics chairman, dapat mas mataas pa yan. Pero di bale, babawi nga tayo. At bukod pa roon, nakamit natin ang 277 medalya. Mas maraming medalya kumpara nung nakaraang 2023 at 2021 na SEA Games. Buong pagmamalaki namin kinikilala ang husay at galing na ipinamalas ninyo. Ngunit, may medalya man o wala, panalo kayong lahat sa puso ng isang bayanang Pilipino. Maraming salamat. So sabi dyan, all medalists are eligible for incentives under Republic Act number 10699, also known as the Athletes and Coaches Incentives Act. SEA Games gold medalists will receive 300,000 pesos each, silver medalist 150,000, and bronze medalist 60,000 pesos each. Di ba mga kababayan, ganun yung ating Pangulo. Hindi nagpapaapekto sa anumang mga controversies, pati yung kanyang impeachment, yung final na impeachment laban sa kanya. Kasi ang gusto nilang mangyari, tanggalin yung Pangulo, palit si Sara para buwilo ang itigil ang gulo, tuloy ang korupsyon. Di ba? Malinaw mga kababayan yung kanilang intensyon. Ayaw nila ng matino, mga kababayan, na leader na lumalaban para linisin yung ating gobyerno laban sa matinding korupsyon sa ating bansa. Ayan lang po mga kababayan yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.